Good morning po sa inyo lahat at ngayon po ay kinuha po natin yung pong katas dito pong ating compost bin. Itong compost bin po natin ay mga nasa mahigit 1 buwan na po ito. Yan, mga 2 buwan na siya at kinukuha natin yung katas at ngayon po nakapagkatas ulit tayo ito. Yan, so gagamitin po natin siya na pandilig sa ating po mga halaman. Yung katas po talaga nito tinatanggal siya kasi nakasasama siya dun sa mga enzyme na nandyan, yung mga organismo na nagtutunaw sa ating po mga organic matter. Syempre meron sila mga waste product. Yung mga waste product na yun nakakalason sa kanila, so yung nakakalason sa kanila, yun naman po yung kinukuha natin na ang byproduct nila nakakalason, liquid. Yung liquid na ito naman po yung gagamitin natin na pandilig sa halaman. Nakakalason sa kanila pero pagkain sa ating mga halaman. Yan. Okay, so gamitin natin ito na pandilig. Okay, pasok tayo sa ating greenhouse. Yan yung ating po mga tanim na repolyo. Yan. Okay, inutasan lang po natin yung bote ng coke. Yan, medyo nilakihan natin kasi para wag magbara, dahil syempre mga organic matter babara, kaya medyo malaki butas. Yan, dilig lang po, konti-konti lang. Yan. Okay, pwede naman malagyan yung dahon yan kasi wala naman pumantika to eh. Hindi naman siya yung fish amino acid, kasi yung fish amino acid pag nilagay mo sa dahon, syempre may oil yun, masunog yung dahon at saka kakapit sa dahon, hindi sila makakasagap ng liwanag. Hindi sila makakapag undergo ng photosynthesis kasi kailangan ng sunlight kapag may nakadikit na oil. Pero ito, since this has no oil, so tuloy lang. Yan, carry lang. Sabi ng asawa ko, carry lang. Yan, dilig lang. Ito yung ating mga repolyo na nasa paso. Yan, carry lang. Okay. Ay. Yan. Okay. Yan. Ang kailangan lang talaga natin po medyo kailangan natin dyan konting sipag sa paggawa ng mga organic fertilizer. Kasi ito naman ito yung compost bin naman. Kung pag meron ka lang compost bin, pag sama-sama mo lang, lagay mo lang po yung lahat ng mga pinagbalatan ng gulay, prutas, kahit ano yan, basta wala pong mantika, walang sabon, ipaglalagay po natin, walang plastic, basta organic material, organic matter, lagay lang po natin dyan. Sama-sama sa compost bin, yung katas niyan, gagamitin agad natin na pandilig sa halaman. Ayan. Yung ating carrots. Ayan. Carrots po yan. Pinipilit kong mabuhay dito sa lowland. Upland variety, tinry ko lang. Pero ayos naman, nabuhay naman sila. Lalaki no. Lalaki na ating mga carrots. Ayan. Okay. Kailangan kasi ng carrots, juice ko yan. Kaya gusto ko marami akong carrots. Try ko lang. Wala kasi akong mabili na yung variety na pang lowland. Baka meron po dyan may variety na pang lowland. Bibili ako sa inyo. Ayan. Tapos ito rin, itong ating po mga repolyo, ito pang upland din siya, tinry ko lang din. Ayos naman, supportahan lang natin ng mga organic fertilizer. Ayan, ito yung mga bagong tanim po natin na pechay. Ayan. So sama-sama na, pinadidilig ko dyan, fish amino acid. Tapos pag may nakuha akong katas nung ating compost bin, pinadidilig ko na rin. Yan, ito yung kasamahan ng mustasa po natin na inani, may naiwan dito na isa. Yan, nakita nyo kung gaano kalalaki yan. Ang variety niya nalalapad. Yan, full pack kasi siya sa katas sa fish amino acid. Pinadidilig natin. Yan.
Okay, so sa sipag lang po, huwag tayong umasa lang sa urine. Ano? Hindi naman po ako against dun sa ihi. Kaya kasi minsan po kasi, siyempre, um, lalo na kung halimbawa, meron pong diabetic po yung isang tao or may mga sakit. Siyempre, pag po dinilig natin sa halaman, base sa mga scientists, meron din po kasi nga, may mga pathogens din po may pathogen effect din po na nakakasira po sa halaman at saka medyo at risk din po tayo yung ating pong health. Tsaka hindi lang naman po ang kailangan ng halaman yung NPK. Kasi yung pong ihi mayaman sa nitrogen. Tapos meron din pong phosphorus tsaka potassium. Pero hindi lang po yun ang kailangan ng ating halaman. Kailangan din po nila ng organism. Yung organism din po kasi yun po yung tumutulong para po maproteksyonan yung ating mga halaman laban sa mga sakit. At yung mga organism gaya ng mga yung rhizobial fungi, yan yung mga nitrogen fixer bacteria, yan kailangan po yan ng mga halaman at yun po nakukuha dun po sa mga ganito sa mga kinompose natin na mayroong mga enzyme at dun po sa mga fermented fruit juice. Mayaman po yan sa mga organism, mga microorganism na kailangan ng ating pong mga halaman. At saka, syempre kapag puro ihi lang ang ginagamit natin, saan naman sila kukuha ng sustansya? Di po ba? Yun ang kailangan natin kasi, yung sustansya na ipoproduce naman ng halaman. Yung vitamin C, at kung ano-ano pong mga vitamins na nakukuha din naman nila dun sa ating pong ginagamit na pandilig. Kaya wag po tayo maging tamad. Wag tayo sa ihilang. Kumuha tayo ng fertilizer. Total, tayo naman po ang kakain yan. Ayan po. Salamat po sa inyo pong panonood at sana mag-subscribe po kayo. Thank you.